politika kundi maging sa showbiz, tuluyan ng nagdesisyon si Rhea Atayde na ay pakulong ang sariling kapatid na si Arjo Atayde, matapos ang umano'y malalim na alitan na may kinalaman sa isyu ng katiwalian at personal na pagtataksil sa tiwala ng pamilya. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, hindi na napigilan ni Rhea ang galit at sama ng loob matapos lumabas ang mga ebidensyang nagsasaad ng maling paggamit ng ilang pondo at ari-arian na umano'y pinangasiwaan ni Arjo nang walang pahintulot ng pamilya. Ngunit higit pa rito, kasabay ng pagputok ng isyong ito ay ang mas nakalulunos na balita. Kritikal ngayon sa ospital ang aktor na si Zanjo Marudo, kasintahan ni Rhea, matapos umano'y madamay sa tensyong nagugat sa gulong ito. Ayon sa mga nakasaksi, nagsimula ang lahat sa isang mainit na konfrontasyon sa pagitan ng magkapatid sa loob mismo ng kanilang bahay. Kitang-kita raw kung paano nang inag sa galit si Rhea habang humaharap kay Arjo, dala ng mga dokumentong pinaniniwalaang magpapatunay sa mga irregularidad na kinasasangkutan ng senador. Sa gitna ng mga luha, mariin niyang sinambit ang mga salitang, "Hindi kita kayang protektahan kung mali na ang ginagawa mo, Arjo. Kapag batas ang nilabag mo, kapatid man kita, hindi ako lalaban sa katotohanan." Ang mga katagang iyon ay tila kumidlat na dumurog sa katahimikan ng gabi at nagmarka ng simula ng matinding banggaan sa loob ng pamilyang dati simbolo ng pagkakaisa at dangal. Habang tumitindi ang sigalot, dumating ang ulat na si Zanjo Marudo, na matagal ng kaagapay ni Rhea sa lahat ng laban, ay dinala sa ospital matapos aksidenteng bumangga ang kanyang sasakyan habang patungo umano sa meeting upang pigilan ang pagsampa ng kaso ni Rhea laban kay Arjo. Ayon sa mga doktor, nasa kritikal na kondisyon ang aktor dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan, ngunit patuloy na nilalabanan ang sitwasyon. Dahil dito, lalo pang tumindi ang emosyon ni Rhea, isang babaeng ngayon ay tila hinati ng dalawang mabigat na pasanin, ang pagiging kapatid at ang pagiging kasintahan ng lalaking lumalaban sa buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik ang kampo ni Arjo Atayde, ngunit may mga lumalabas na pahayag mula sa mga taong malapit sa kanya na nagsasabing labis itong nasaktan sa desisyong ginawa ng kanyang kapatid. Ayon sa isang source, mahal ni Arjo si Rhea, pero nasaktan siya na umabot ito sa ganitong punto. Hindi niya inakala na ipapakulong siya ng kapatid na dati ay lagi niyang ipinagtatanggol. Gayunman, mariing ipinahayag ni Rhea sa kanyang panig na ang desisyon ay hindi bunga ng galit kundi ng prinsipyo. Aniya, ang hustisya ay hindi pinipili kung sino ka. Wala itong kinikilingan, kahit kapatid mo pa ang nasa kabilang panig. Sa social media, umani ng matinding atensyon ang isyong ito. Trending ang mga hashtag na #RheaAtaydeSarjotade, #JusticeForTruth, at #PrayForZanjo, kung saan hati ang opinyon ng publiko. May mga sumusuporta kay Rhea, pinupuri ang kanyang katapangan na tumayo para sa tama kahit masakit. Ngunit may ilan ding nagsasabing dapat sana'y tinapos na lamang nila ito sa pribadong paraan, upang hindi madungisan ang pangalan ng pamilya. Gayunman, malinaw sa lahat na hindi na basta-basta maaayos ang gusot na ito, sapagkat ang sugat ng pagtitiwala ay tila mas malalim pa kaysa anumang kasong maaaring isampa. Habang nakarete si Zanjo sa ospital, ilang kaibigan ni Rhea ang nagsabing halos hindi ito kumakain at natutulog. Patuloy daw itong nagbabantay, hawak-hawak ang kamay ni Zanjo, habang pinipilit lakasan ang loob sa gitna ng mga problemang sunod-sunod na dumarating. Sa kabila nito, nanindigan pa rin siya sa kanyang desisyon, "Hindi ako pwedeng umatras. Kapag nagsimula kang manindigan sa tama, kailangan mong tapusin kahit gaano kahirap." Ngayon, habang patuloy ang investigasyon at pag-asang gagaling si Zanjo, isa na namang malaking tanong ang bumabalot sa publiko, hanggang saan kayang tumayo ni Rhea laban sa